ngayon. But anyway, I hope mainit pa rin tayo sa pagkikinig ngayong umaga. Okay, also gusto ko i-acknowledge yung nabisitahan namin kahapon, yung mag-ina, Castor family, Sister Donna at si Kira, palakpakan po natin. Andyan, mga kapatid. Pray natin ang kanyang husband. Salamat, Sister Donna, Sister Kira. No? Kapit-bahay lang natin, sa unahan lang. Yun, next lang na block sa atin dyan. Okay, pray natin ang kanyang husband. Bisitahan namin kahapon. Hopefully makabisit at makasama natin someday ang kanyang mister. Okay, nasa City Hall, isang job order or ano. Pray natin someday makavisit. Okay? And, okay, join natin. Alright? So this time, ay na short period sa mga walang kapansanan, may liban lang sa medyo may, okay lang mag-upo. Pero sa atin ba na walang kapansanan, pwede tayong tumayo saglit, okay? At basahin natin ang salita ng Panginoon dito po sa Book of Luke, chapter 19. Saglit lang ito mga kapatid, and I hope po na, okay, makapag-concentrate pa tayo, bagamat mainit yung ating panahon, ano? Okay po, saglit lamang. Chapter 19, verse 1 to 8. Verse 1 to 8. Okay, meron po dito. Pamilyar po ito, kahit mga bata, ginabasa po ito. Bible story po ito sa mga bata. Pero we believe ang Bible ay hindi lang po pang bata, kundi para sa lahat. No? So I believe meron pa rin tayong matutunan kahit story po ito ng mga bata. About kay Zacchaeus. Zacchaeus. Chapter 19, verse 1. Basahin ko verse 1, kayo magbasa verse 2. Hanggang marating po natin ang verse number 9. Okay, verse 9. Sabay-sabay tayo sa verse 9. Verse 1, and Jesus entered and passed through Jericho. And he sought to see Jesus who he was, and could not ford the press because he was a little of stature. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at thy house. Verse 7, and when they saw it, they all murmured, saying that he was gone to be guest with a man that is a sinner. Verse 9, and Jesus said unto him, this day is salvation come to this house, for so much as he also is a son of Abraham. Amen. Tayo mag-pray po. Panginoon, salamat this day na kami po nakapagsamba muli. Kahit po Lord na mainit ang aming panahon, wala po kaming electric power, but hindi po ito naging hadlang o excuse na hindi kami makalapit at makapagsamba. Salamat sa mga mahal naming bisita at dalangin namin Lord na meron silang matututunan sa kanilang pag-uwi. At matanggap din po nila ang mga spiritual na blessing. Sa aming pagpatuloy, hiling namin Panginoon ang iyong patnubay at gabay. At nawa Panginoong Diyos, ang iyong banal na Espiritu, ang siyang patuloy na kumilos, manguna, at kumausap sa aming mga puso. Maraming salamat. At panghuli Panginoon, linisin niyo kami, patawarin niyo kami, anumang bagay nagkamali, nagkulang kami sa inyong harapan. Lord, patawad po. At sana po turuan niyo ang aming mga puso ngayon ng iyong mga salita. Ito po ay aming dalangin at pasasalamat sa pamagitan ni Jesus na aming sariling tagapagligtas. Amen. At amen. Salamat. Maupo ang lahat. So meron po tayong ilang tingnan natin mga kapatid about kay Zacchaeus. So nabanggit ko kanina, ito po ay very familiar na story, kahit mga bata, ay familiar na po. O maybe nung una, kayo po sanay sa Sunday School, ganun na rin po, narinig na ninyo. But ating makita dito, apat na bagay about kay Zacchaeus. Una, mga kapatid, look at verse number 4. And he ran before and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was to pass by that way. Number 1, ating makita, his move.
his move. Ano pong makita natin? Ano pong move ni Zacchaeus? Nung narinig po niya na si Kristo paparating, kasi nung una, uso na po yung mga marites. At sobra pa po, advanced na po sila nung unang panahon, kahit wala pang cellphone, wala pang internet, God. Grabe na yung fiber optic nila nung una. Napaka-advanced na po. Kung meron tayong 4G ngayon, baka sa kanila 5G na sila. Ganun po sila ka-advanced. So maybe narinig po ni Zacchaeus, yung mga tao na, "Oy, si Jesus, paparating, papunta sa ating bayan at dadaan po siya dito sa ating lugar." Nung narinig po ni Zacchaeus, ganun po ba? Siguro nagkaroon na siya ng idea about kay Jesus Christ, so na-curious po siya. Sabi niya, parang familiar niya sa akin yung Jesus. Gusto ko siyang ma-meet personally. Gusto ko siyang makita. Kaya yung ginawa po ni Zacchaeus, inunahan niya na yung mga tao. He ran before the crowd. Look at verse number 4. Okay? Verse number 3, and he sought to see Jesus, who he was. Curious po siya kung sino yung Jesus na yan. Gusto ko siyang makita who he was. But there is a problem. Kasi sabi dito, verse number 3, and could not for the press because he was little of stature. Pero nakita niya, ang daming tao, ang kapal ng mga tao, kasi parang blockbuster, parang rockstar siguro si Jesus Christ. Kasi nung una, dalawa kasing motibo ng mga tao pag narinig nila yung Jesus. Una, sa isip nila, may kainan ito. Kasi si Kristo, pag meron siya, talagang magpapakain sila. So, bibi yung iba, maraming tao, kasi ang motibo nila, gusto silang makakain. Hello? Punta kami dito kasi siguro yung iba, libre na ito, sayang ito. Chance na ito makakain. Di na tayo magsaing. At saka, wala akong breakfast kanina, kaya itodo na natin ito. Siguro yung iba, yun yung motive nila. Pangalawa, yung healing. Kasi si Jesus Christ, every time meron siyang preaching, meron siyang healing. Lahat na may mga sakit, pinapagaling ni Kristo. Kaya maybe, kaya kumakapan yung tao, dumadami yung mga tao. Kasi maybe yung iba, yung after nila, yung hamon nila, pagkain, pangalawa, grupo mga tao, healing. Gusto nilang gumaling sa kanilang sakit. Hello, dyan ba tayo? Kaya makapal ang tao for the press. Sabi ng verse number 3, he could not for the press. Mga kapatid, ang daming tao. Pangalawang problema, bukod po sa maraming tao, maliit po si Zacchaeus. At according po sa mga theologian, according sa mga Bible scholar, ang height ni Zacchaeus, 5 flat lang. Sino ba dito ang 5 flat? 5 feet ba? 5 feet ka lang. Ano bang 5 feet? Kung meron kang tip, wala kasi nakadala na steel tip. Baka, mga dito kaya? Baka 5 flat, na 5 to, o ano. So, sirado 5 lang. Ako, mga 5'8 ako, 5'9. So, minusan mo yan ng 9 inches. Iwan ko si Ma'am Vic, 5'2 ba yan? 5'3. Basta 5 flat, medyo ganun lang. Mga kapatid, maliit. Hello? So si Zacchaeus, maliit, putot na tao. Unano, midget, dagol. Kung kilala niyo si dagol, baka mataas lang konti kay dagol. Itong si, sabi ng Bible, little stature. Hello? Hindi po binanggit ang height niya, but according sa mga theologian at Bible scholar, 5 flat lang. Ang mga Hudyo, mga kapatid, matatangkad po yan. Matangkad po itong mga Hudyo, mga almost, tingnan mo yung IDF, mga almost 6 flat, mga 6-footer din po yan. Ang mga Middle East. Tayo ng mga Asian, wala na. Mga kapatid, actually crossbred na lang tayo, pero tayo talaga, typically, by nature, ang pure na Asian, mga kapatid, Indonesian, Malaysian, Filipino, mga nasa 5 lang tayo talaga. Yun ang typical. Kaso lang, na-crossbreed na tayo, kaya nag-increase konti ang ating height. Pero mga kapatid, sa totoo lang, ating original, mahiksi tayo. Okay, si Zacchaeus, di ko alam, pero sabi dito mga kapatid, ay siya po ay maliit na tao. Kaya ang ginawa niya, kasi di siya makakita kay Jesus Christ, kasi ang nasa unahan niya, matatangkad, gumawa po siya ng paraan. At sabi ng Bible, sabi ng verse number 4, and he ran before and climbed up into a sycamore tree. So, inunahan po niya yung mga tao. Siguro dito yung mga tao, yung iba, papunta pa lang kay Jesus Christ, pero si Zacchaeus, ay hindi po, talagang tumakbo siya, he ran. So, ating makikita mga kapatid,
si Zacchaeus, hindi lang siya kontento na manood. Amen? Hindi siya kontento na nakaupo. Kundi mga kapatid, siya po'y tumakbo. Gusto niyang mauna. Hello? Ayaw niyang maliit. Ayaw niya sa likod. Gusto niya sa unahan. Kapatid, may blessing kung nauna. There is blessing sa nauna. Sabi ng Bible, Matthew 6:33, unahin natin ang Panginoon. But seek ye first the kingdom of God and His what? Righteousness, and all these things shall be what? Added unto you. Mga kapatid, may blessing kung nauna ka sa church. May blessing kung inuuna mo ang Panginoon. Hello? Huwag kang magpauli. Dapat sa unahan ka. Huwag kang makuntintong manood. Huwag kang makuntintong nakaupo. Dapat katulad kay Zacchaeus, nauuna ka. Mga tao ngayon, inuuna ang swimming pool. Inuuna ang mall. Inuuna kung ano sila ngayon. Siguro nakaintindi si Pastor kay Brown out. Mga kapatid, there is blessing kung unahin natin ang Panginoon. At blessed ka ngayon, compare yung nasa labas ngayon. Siguro di sila pinapawisan, nasa malamig sila. But don't you know, there is a blessing if you seek God first in your life. Ito po si Zacchaeus, mga kapatid. Ating nakita, inuuna po niya, kapatid. Inuuna niya. Nagpauna siya, huwag siya nagpahuli. Kaya po, ating makikita. Pangalawa mga kapatid, his move. Number 2, his motion. Not only his move, he ran before the crowd. Pangalawa, mga kapatid, his motion. Look at verse number 4. Anong motion niya? Verse 4, and he ran before. Anong sunod niya ginawa? And climbed up into a sycamore tree to see him, for he was to pass that way. Not only, mga kapatid, nung nakita niya doon na nakita po niya na hindi po siya makapenetrate sa kapal po ng tao, hindi lang po inuna yung mga kapatid. Siya po ay pagdating niya doon, humanap po siya ng paraan na makita niya ang Panginoon. Hindi po siya na-discourage. Ako, ang kapal ng mga tao. Parang wala akong chance dito makita ko yung si Jesus. First time ko naman sanang makita itong si Jesus nila. Paano ito ngayon? Uwi na lang ako. Hindi po. Naghanap siya ng paraan na, mga kapatid, makita niya ating Panginoong Hesus. Siguro sa isip niya, sis, andito na rin ako. Ayaw ko na. Andito na rin ako. Gusto kong makita yung Jesus Christ na yan. So, ang ginawa niya, nung nakita niya, ang liliit niya, masapawan siya, naghanap siya ng paraan. Sabi niya, ano bang second option dito? Ayun, tama-tama, nakita niya yung sycamore tree. Okay ito. So, anong ginawa niya? Siya pa'y umakyat. Tandaan niyo po mga kapatid, ito pong si Zacchaeus ay mayaman po na tao. Hello, amen. Look at verse number 2. And behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief siya, among the publicans, and he was rich. Mayaman siya. Pero mga kapatid, alam niyo yung mayaman, maarte yan eh. Hindi naman lahat. Pero mostly sa mga mayayaman, maarte yan. Ayaw nila madumihan, ayaw matabihan ng mga taong hindi kalibil niya, ayaw niya matilamsikan, ayaw niya ng mabahong amoy, ayaw niya yung mga taong may tawas. Hello? Pwede lang sa walang tawas dyan, ha? Pasensya. Mga kapatid. Pero minsan itong mga mayayaman na arti. Pero si Zacchaeus walang arti-arti. Nung nakita niya si Tamor, wow! Para sa kanya, potensyal ito. Blessing ito. So umakyat siya, mga kapatid. Hindi niya inisip, iba siya, ay! Akyat ka dyan, para kang amo. Bakit? Di ba minsan ang tao magaling magbas? Uy, mayaman ito, prominenting tao, tapos umakyat ng kahoy. Anong klaseng tao? Ano ito? Ano na ito sa Zacchaeus? First time ko ito nakitang tao ito, umakyat ng kahoy. Gaano ka dyan sa kahoy? Pero hindi niya inisip anong negative na sabihin ng mga tao. Wala siyang pakialam kung i-critic siya, negative. Bakit ka umakyat dyan sa kahoy? Gaano ka dyan sa kahoy? Para sa kanya, mga kapatid, makita ang Panginoon. Gumawa si Zacchaeus ng paraan para ma-meet niya at makita ang Panginoon. Hello, amen? Kapatid, katulad kay Zacchaeus, gumawa ka ng paraan. Gumawa ka ng paraan makapag-devotion. Gumawa ka ng paraan makapunta ng church. Gumawa ka ng paraan na lumago ang Christian life mo. Gumawa ka ng paraan mapakain ang spiritual mo. Ang problema sa atin minsan, pag nakita natin na parang
alanganin, mahirap, madali tayong mag-back out, give up na kaagad tayo, wala na itong paraan, no way na ito, uwi na tayo. Hindi dapat ganun. Magawa tayo ng paraan, katulad kay Zacchaeus. Amen? Mga kapatid, yes, his motion, pwede siyang mga kritik, mga kapatid, marami siyang i-bash ng mga tao, pero ang sa kanya, ang excitement niya, mga kapatid, ay makita ang Panginoong Diyos. Meron siyang ginawang something para sa Panginoong Diyos. Kapatid, gawa tayo ng something para sa Panginoon. Amen? Salamat kahit brown out, andito ka. Kahit mainit, andito ka, kapatid. Amen? Blessing po yan. Hindi, lahat ng mga tao may ganitong motibo. Ano ginawa niya? He climbed up and what? Para sa kanya, there is a vantage point as sycamore tree. Not only his move, mga kapatid, his motion, he climbed up, and then the third, his motive. His motive. And look at verse number 4. And he ran before. And he ran before and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was to pass by that way. Anong motive niya? Anong motive ni Zacchaeus? To see Jesus. To see Jesus. To meet Jesus personally. Maybe nakarinig na siya before about Jesus, but this time, kapatid, gusto niya ma-meet ang Panginoong Diyos personally. Para sa kanya, blessing ito na dumating o dadaan si Kristo dito sa ating lugar. Opportunity na ito na ma-meet ko ang tawag na Jesus Christ. Alright? Tayo po ba excited every time makarinig tayo ng Jesus? Amen? Eager ba tayo na ma-meet ang ating Panginoong Diyos? Don't you know, every Sunday, ma-meet natin ang Diyos sa bahay-sambahan. Kaya dapat excited tayo. Ma-meet natin ang Panginoong Diyos. Lord, thank you, Sunday naman ngayon. Yes, burn out, pero Lord, kahit burn out, pupunta ako ng church. Kahit burn out, mag-church ako. Bakit? Sapagkat excited ka. Ang tawag excited, hindi mo indahin kahit mainit. Kahit malayo, pag mahal mo ang Panginoon. The word Zacchaeus means pure. Pure. Pag sinabing Zacchaeus, ang ibig sabihin pure. So, ang motive ni Zacchaeus, pure. Ano ang kanyang motibo? Makita at personally mamit ang ating Panginoong Diyos. Hindi po yung iba na kung titignan natin, ano pa bang habulin ni Zacchaeus? Prominente na siya, chief of publicans. Ano pa si Zacchaeus? Mayaman siya. Ano pa bang i-after niya kay Jesus Christ? Ano pa bang kunin niya? Kung titignan natin sa secular view ba? Mayaman na siya. The Bible says he was rich. Di natin alam gaano siya kayaman, mga kapatid. Pero makita mo yung curiosity niya. No? Makita mo yung motive niya na gusto niyang ma-meet ang Panginoon. Okay? Sometimes ang ating mga motibo, ang ating excitement nasa mundo. Mga kapatid, excited tayo sa ibang mga bagay. Pero kung meron ng isang bagay na dapat nagpapa-excite sa atin, yun dapat ang Panginoon. Yun dapat ang ating excitement. Kung totoo kang Kristiyano, kapatid, dapat Sunday excited ka. Hindi dapat pabigat sa iyo ang Sunday. Hindi dapat sagabal sa iyo ang Sunday. Hindi dapat kompetensya sa iyo ang Sunday. Sapagkat ang Sunday ay araw ng Diyos. At since araw ng Diyos, priority mo dapat ang Panginoon. Walang pwedeng bagay makakapigil sa iyo. Kahit mainit, kahit brown out, pag mahal mo ang Diyos, excited ka, kapatid. Sapagkat ang motive ni Zacchaeus, mga kapatid, you know what? The Bible says he is pure. Anong sabi ng Matthew 5:8? Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Kapatid, kailangan natin ng pure heart. When we go to church, you must have a pure heart para makita natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay, sa araw-araw nating pamumuhay. Di mo makita ang Diyos, di mo ma-appreciate ang Diyos pag wala kang pure heart. Di mo maintindihan ang Bible kung wala kang pure heart. Di mo makita ang blessing kung wala kang pure heart. Kaya we need to have a pure heart. Sabi like I said in Matthew, blessed are the pure in heart. Napakaganda kay Zacchaeus. Kaya kanyang motive, mga kapatid, pure.
Excited siyang makita at mamit ang ating Panginoong Hesus. Ikaw ba kapatid, meron kang excitement katulad kay Zacchaeus? No? Naiintindihan ko ito kung siguro mahirap si Zacchaeus, basta sakitin siya, pero mayaman siya, pero mga kapatid, excited siya. Look at verse number 9. Verse number 9, his merit. Ano nangyari? Nung nakita siya ng Panginoong Diyos, nakita siya, mga kapatid, look at verse number 5. Verse number 5, according to verse 5, and when Jesus came to the place, so nandun na, tama talaga, nung pagdaan ni Kristo, napansin po siya. And when Jesus came to the place, he looked up. Okay, he looked up, mga kapatid, tinignan niya, and saw him, and said unto him, Zacchaeus, make haste, and come down, for today I must abide at thy house. Imagine mga kapatid, sa dami ng tao, maybe libo-libo mga tao. But don't you know, pag pure ang heart mo, makuha mo ang atensyon ng Panginoon. Amen? Makuha, kadami, I believe, thousand siguro yung mga tao this time, na talagang nandun habang nagadaan si Jesus Christ. Pero nung tama-tama na nandun na si Jesus Christ, malapit sa Sycamore tree, napansin niya, si Zacchaeus, siguro hindi naman siya tinawag siguro ni Zacchaeus. Jesus, hello, Jesus, I'm here, I'm Zacchaeus. Wala man siguro siya na ganon. Wala man nagbanggit ang Bible na tumawag siya, nag-call siya ng atensyon. Or he do something para makuha ang atensyon ni Jesus Christ. Pero tingnan niyo kapatid, nung nandun na si Jesus Christ, mismo malapit sa Sycamore tree, nakita niya si Zacchaeus. At sinabi niya, Zacchaeus, bababa ka. Sapagat ngayong araw ako'y pupunta sa iyong bahay. At sabi ng Bible, siguro alam niyo mga kapatid, walang pinakamagandang sound narinig sa tinga ng tao kundi yung pangalan niya. Sa kadami ng tao, gibanggit ang pangalan niya, Zacchaeus. And that time, di maintindihan ni Zacchaeus, ako ba ito? Totoo ba ito? Talagang ako ba ito? Talagang ito na ba talaga? Ganun siya ka-excited nung narinig ang pangalan niya. Zacchaeus, baba ka! At mga kapatid, sa tuwa po ni Zacchaeus, sabi ng Bible, verse, and Zacchaeus, make haste and come down, bumaba siya. For today, I must abide at thy house. At ano pong ginawa mga kapatid? Anong response ng verse ni Zacchaeus? Verse number 6, and he made haste and came down. Siya po dali-daling bumaba and came down and received him what? Joyfully. Pero opposite ang mga tao sa paligid. Look at verse number 7. And when they saw it, itong mga tao na mga bashers, itong mga tao na ibang motive. Tingnan niyo po, hindi sila natuwa, nag-entertain ni Jesus Christ si Zacchaeus. Hindi sila natuwa na binigyan pansin ni Jesus Christ si Zacchaeus. Anong response nila? And when they saw it, they all murmured, saying that he was gone to be guest with a man that is a sinner. Alam mo kapatid, tandaan niyo po, kung ikaw ay gagawa ng something para sa Panginoong Diyos, don't expect na matutuwa yung ibang tao. May mga tao talaga na ibas ka, kahit mabuti yung intention mo, tama yung ginagawa mo, pero para sa kanila, mali yung ginagawa mo. Okay? Ito mga kapatid, nagkumud-kumud sila. Nagmurmur sila. Okay? Hindi sila natuwa. Sabi niya, paano si Jesus Christ, gi-entertain niya itong makasalanan. Pero mga kapatid, look at verse number 9, anong sabi ni Jesus Christ? And Jesus said unto him, this day is salvation come to this house, for as much as he also a son of Abraham. What is merit? He was rewarded with eternal life. Nagkaroon ng reward mga kapatid. So ang effort ni Zacchaeus ay hindi po nasayang. Napansin siya ng Panginoong Diyos. Nakita ng Panginoong Diyos ang kanyang motibo. And that is why gi-reward siya. Sabi ng Panginoong Diyos, today or this day, salvation is come to this house. Why? Because he has faith in God. Amen? Now, this morning, ano ang lesson natin from Zacchaeus? I will not stay long. May 4 mga kapatid. Anong lesson natin? Nakita natin yung kanyang move, nakita natin ang kanyang motion, nakita natin ang kanyang motive, nakita natin kapatid ang merit, gi-reward siya ng Panginoong Diyos dahil sa kanyang ginawa. And then,
What else? Mga kapatid, apat din po. Lesson from Zacchaeus. Number 1, no matter how small you are, you can always do something for God. Amen? Hindi pala matter kung putot ka, maliit ka, kapatid. Kung meron kang tama ang motibo mo para sa Panginoong Diyos, that is rewarded. That God is going to bless you. Hindi magiging hadlang kung ano ang ating background, ano tayo. Now, take note, mga kapatid, ito po si Zacchaeus, he was ridiculed. Now, like I said, maliit po siya. Pero mga kapatid, malaki ang ginawa niya para sa Panginoon. Gi-invite niya si Kristo na pumunta si Jesus Christ. Kaya huwag po nating ilimit ang ating sarili. Ay, pastor, maliit lang ako. Ay, pastor, wala po akong natapos na degree. Ay, pastor, ganito lang po. Kapatid, si Zacchaeus, maliit ng tao. Ang ating 12 apostles, wala po silang mga degree, pero nagamit sa Panginoong Diyos. Kaya hindi mo gawing excuse kung ano ka. Huwag mong maliitin, mga kapatid. Huwag mong i-disqualify ang sarili mo. Kasi Lord may magagawa na di kaya magawa ng tao. The Bible says, for with God, nothing shall be what? Impossible. Gaano ka man kaliit, magamit ka ng Panginoong Diyos. Ang ginamit ni David, 5 stone. Mga kapatid, maliit lang. Pero ginamit niya na mighty way. No matter how small you are, you can always do something for God. Meron ka magagawa. Alright, number 2, God can change you. God can change you regardless of your family background. Now take note, si Zacchaeus, ano siya katrabaho? Look at, balik po tayo mga kapatid. Look at verse number 2. Look at verse number 2. And behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief, take note this word, among the publicans. Ano itong publicans? Publicans, they were known, mga kapatid, na mga extortioner. Publicans, they were known na mga corrupt people. Ano itong mga publicans? Mga tax collector. Kung sa atin pa ngayon, katrabaho sa BIR, nasa revenue po sila. At ito po si Zacchaeus, known po siya na i-overprice niya. So, unang-unang panahon, uso na yan. Yung talagang i-overprice niya yung isang bagay. So, kaya, nakaganar siya. Nakaginansya siya kasi ang pagkulikta niya sobra-sobra. Alright? Pero tingnan niyo po mga kapatid. Tingnan niyo po, nung binago po siya ng Panginoong Diyos, nakita po natin ang kanyang buhay. Amen? Kaya kahit ano pala tayo, kahit sino ka, ano ka nung una, pwede kang baguhin kapatid ng Panginoon. Walang pwedeng hindi mabago sa harap ng Panginoong Diyos. Basta willing lang din po tayong magpabago. Itong si Zacchaeus, masama yung impression ng mga tao, wicked siya, because publican siya, extortioner siya, corrupt siya mga kapatid. Pero makita mo po, binago po siya ng Panginoon. And later on, ating makita po dyan, mga kapatid. Alright, pangatlo, I will not stay long. Pangatlo, ano number 1? No matter how small you are, you can always do something for God. Tandaan po natin yan. Amen? Number 2, God can change you regardless of your family background. Siguro family mo, ganito. Pero mga kapatid, pag gamitin ka ng Panginoong Diyos, hindi yan makakahadlang. Kahit broken family ka pa, kahit orphan ka, kahit sino ka pa, kahit ex-convict ka pa, dati ka nakulong, pwede kang baguhin ng Panginoon. At pwede kang gamitin ng Diyos. Si Paul, mamamatay tao, pero ginamit ng Diyos. Si David, ginamit ng Diyos. Murderer, adulterer, pero ginamit ng Diyos. Hello, amen? Because ang Diyos dati is a God of chance. Hindi mo na final yan, hindi po dead end, mga kapatid. Pangatlo, nothing is too hard if you are willing. Amen? Nakita ni Zacchaeus, maraming tao, nakita ni Zacchaeus, mga kapatid, mahirap, hindi siya makapenetrate, pero mga kapatid, naghanap siya ng paraan. Hindi hadlang sa kanya, sapagkat bakit? May willingness. Ikaw kapatid, kung meron kang willingness, walang mahirap. Sabi nga, pag may gusto, may paraan. Ang daming paraan. Hindi na kontento mga kapatid, na manood lang o maupo si Zacchaeus. Gumawa siya ng paraan sapagkat willing po siya. Ganon din po sa atin. Hindi mo pwedeng irason kahit ano kapatid. Pag willing ka talaga. Sabi dito, nothing is too hard if you are willing. And then number 4 and last. Amen? Diyan pa tayo? Amen. Number 4 and last.
real conversion results transformation. Real conversion results transformation. Look at verse number 8. Verse number 8, mga kapatid. Nung gi-entertain na, nag-usap na sila sa Panginoong Diyos, maybe turning point na po mga kapatid, ito sa life ni Zacchaeus. Zacchaeus, pupunta ko sa bahay mo, sabi ni Jesus Christ. Doon ako, okay, tutuloy ako sa bahay mo. Tuwang-tuwa si Zacchaeus, at doon sa bahay mga kapatid, sabi ni Zacchaeus, tingnan niyo po ang kanyang statement. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor, and if I have taken anything from any by false what? Accusation, I restore him fourfold. May conviction na siya. Amen? Hindi sinabi ng Panginoon, o ikaw Zacchaeus, marami kang gikurap, ibalik mo yan. O ikaw Zacchaeus, marami kang na pera ng mga tao, ibalik mo yan. Masama yan. Wala. Hindi siya ng Panginoong Diyos. Walang sinabi ni Jesus Christ about sa kanya. Pero tingnan niyo po ang kanyang conviction. Na-convict po siya na may something siyang ginawa na hindi tama. And this time, willing po siyang itama ang kanyang mali. At alam niyo po mga kapatid, sabi niya, willing po ako, Panginoon, ibigay ang kalahati ng aking kayamanan. Imagine mo, half of my goods. Kung meron kang 10 million na asset, 5 million ibigay mo sa mga tao. At sabi pa niya, di lang po ibigay niya ang kanyang half of his goods. Mga kapatid, sabi pa niya, kung sino mang tao na kanya daw nung na-defraud, kanya pong false accusation, like I said, kanya pong na overprice. Sabi niya, willing niyang mag-refund. Willing niyang i-refund. At hindi lang po twofold. Hindi lang po threefold. Sabi ng Bible, fourfold. So, ibig sabihin, kung 1,000, ang balik sabi niya is 4,000. I-refund niya kada isa. Kadami yun. So, tingnan niyo mga kapatid, binago ng Panginoon ang kanyang puso. Bakit? Sapagkat nakilala niya ang Panginoon. Amen? Nakilala niya ang Panginoong Diyos. From giver to giver. From selfish to selfless. From covetous to righteous. Lord, I will restore him fourfold. Kapatid, may nabago ba sa buhay mo nung nakilala mo ang Panginoon? Giver ka na ba ngayon nung nakilala mo ang Panginoon? May na-transform na ba sa buhay mo? Si Zacchaeus, mga kapatid, gibago ng Panginoong Diyos. Kaya ang totoong ligtas may pagbabago. Amen? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are what? Become new. Take note the word in Christ. Ilan ka magiging in Christ the moment you put your trust on the finished work of Jesus Christ on the cross. If you believe that Jesus Christ, He died, He was buried, and on the third day He rose from the dead, the Bible, you will be automatically in Christ. And because you are in Christ, God is going to change you. Jesus Christ changed the heart of Zacchaeus. He is now righteous, mga kapatid. Napagbigay na po siya. And that is why, sabi po mga kapatid, verse number 9, and Jesus said unto him, this day is what? Declaration of Jesus Christ. This day is salvation come to this house. Why? For as much as he also is the son of Abraham. Of course, by nature, by blood, he is son of Abraham. He was a Jewish. Pero mga kapatid, spiritually speaking, he is also the son of God. The son of God. Why? Because salvation come to this house. Real conversion results transformation. May pagbabago, kapatid. Baguhin ka ng Panginoon. Importante lang, maintindihan mo muna yung kaligtasan. Kaligtasan. Amen? Zacchaeus, mga kapatid. Amen. Wicked, publican, extortioner, corrupt, pero binago ng Panginoong Diyos. I believe the same sa atin ngayong umaga. Willing kang baguhin ng Panginoon, kapatid. Magpakumbaba lang po tayo. Amen? And let the Lord work sa ating buhay. Let the Holy Spirit work sa ating buhay. At kapatid, mamamangha ka lang na dahan-dahan po ang mga dati mong gawa ay hindi mo na nagugustuhan. Sapagkat mayroon na pong Holy Spirit na nag-work sa buhay natin.
Zacchaeus, napakaliit na tao, mga kapatid, pero binago po ng Panginoong Diyos. Amen? Salvation, verse number 10, the Bible says, ano po mga kapatid? For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Kapatid, mga bisita, gusto ng Panginoong Diyos, isa ka sa mga hinanap ng Diyos. Isa ka sa dahilan bakit pumunta si Kristo dito sa mundo para hanapin at iligtas tayo. Ngayong umaga, masumpungan mo siya, kapatid, kung magtiwala ka sa tapos na ginawa ni Kristo sa cross. Amen? Magtiwala ka. Ang gawin mo lang, magtiwala sa ginawa ni Kristo sa cross. Siya nabatay, inilibing, at nabuhay na magmuli. Tayo po'y manalangin. Let's all stand. Tayo manalangin. I will not stay long. Panginoong Diyos, Ama, mainit ang panahon namin, walang kuryente, pero salamat na naging mainit din po ang aming puso sa pagkikinig na yung salita. Salamat kay Zacchaeus. Very short story about the life of Zacchaeus. But Lord, aming nakita na meron po siyang willingness, Panginoon, eagerness na makita at mamit ang Panginoon. Hindi alintana sa kanya anong sasabihin ng ibang tao, hindi alintana sa kanya yung mga critics niya, ang sa kanya mamit niyang Panginoon. At salamat Lord, gi-grant ang kanyang desire. Nakot niya ang attention ng aming Jesus Christ. Oh Lord, what a blessing. I pray, Lord, ngayong umaga, sana po makuha din po namin ang iyong attention. Panginoong Diyos, na sa kadami po ng tao, pinakinggan siya ng Panginoong Isus. Lord, this morning, help us like Zacchaeus, meron kaming eagerness. Meron kaming excitement na makita kayo. But first of all, Lord, help us na magkaroon ng pure heart. Because that is a requirement, Panginoong Diyos, na amin kayong makilala. And Lord, I pray this morning that there should be a real transformation sa buhay ng taong ligtas. We believe, Lord, na babaguhin nyo. The Word of God has the power to change lives. The Word of God has the power to change a person. All we need to do is to submit ourselves, lower our pride, and to put our trust in the finished work of the Lord Jesus Christ. O Lord, salamat po na anuman kami, anumang background namin, wala kang pakialam. Masama man kami sa paningin ng tao, anuman ang aming background, Lord, salamat na hindi mo yan ang dahilan, Panginoong Diyos, na hindi kami makalapit sa inyo. All people are welcome. All sinners are welcome, Panginoong Diyos, sa inyong harapan. Like Zacchaeus. And Lord, salamat by your grace. By your grace, katulad kami kay Zacchaeus before, we are wicked. We are, Lord, unsaved. We are like a publican. But thank you, because of Jesus Christ, naging righteous kami. Because of His work on the Calvary, we were justified. Because of Jesus Christ, Lord, naging righteous kami. O Father God in heaven, today, I pray like Zacchaeus, help us, Lord. Help us, Father, na meron talagang real conversion sa aming buhay. I pray that you bless us, bless our service, Lord, and help us, Lord, like Zacchaeus, Father, na hindi po kami kontento. Gagawa kami ng something para sa inyo. I-level up namin ang aming commitment sa inyo, Panginoong Diyos. Hindi kami, Lord, na ganito na lang. But help us na despite, Lord, sa ganitong panahon, na-excite pa rin kami. Thank you sa mga tao. Thank you sa mga members. Thank you sa mga visitors this morning. Lord God, na despite sa mainit na panahon, andito kami. Because we believe that the most important thing, nothing is more important than worship. Nothing is more important than serving the Lord. Nothing is more important than giving time to the Lord. Oh Lord God, please, this morning, I hope and pray lahat mga bisita namin naintindihan nilang simple plan of salvation. That salvation can only be obtained by the finished work of Jesus Christ. Not works, not good works, not religion, or any other thing, but purely and solely on the work of Christ on the cross of Calvary. Thank you, Father God. Lord, I pray, bless you kami, balik nyo kami ngayong hapon po. Sa aming afternoon service, bless nyo ang Lord, aming speaker, Pastor Noel, as he proceed ngayong hapon. Salamat sa bawat isa. Andito, as you bow your head and close your eyes, I will not invite you to come to the altar, but could you please raise your hand and say, Pastor, salamat sa message, salamat po na na-remind ako, nakatulad po kay Zacchaeus, dapat nauuna pala. Huwag ako magpapahuli.
Dapat ba umuna tayo? There is a blessing pala, Pastor. Kung tayo inuuna natin ng Panginoon. Yes, brad. Yes, sister. There is blessing pag inuuna natin ng Panginoong Diyos. Gawa tayo ng paraan na mauna natin ng Panginoong Diyos. Unahin mo siya sa buhay mo. Huwag mo siya ipahuli. Huwag mo ipahuli ang Panginoon sa buhay mo. Gawin mo siyang priority, kapatid. At mamamangha ka. Makikita mo paano mag-work ang Panginoong Diyos sa buhay mo. Sa negosyo, unahin mo ang Panginoong Diyos. Sa studies mo, unahin mo ang Panginoon, estudyante. Sa family mo, unahin mo ang Panginoon. Sa lahat na bagay, unahin mo. Kapatid, I promise there is blessing pag inuuna mo ang Panginoon. Can you raise your hand today na kahit pastor, kahit alanganin, kahit financial, wala ako minsan, pero salamat, Pastor, sa paalala. Kapatid, kayang tustusan ng Panginoong Diyos pangangailangan mo. Kahit tricycle driver ka lang, kahit construction worker ka lang, kung unahin mo ang Panginoong Diyos, nangako siya, there is a blessing. God is going to provide your needs. God is going to supply your needs. Kung unahin mo ang Panginoong Diyos. Hindi po nagkamali ang salita niya. Totoo po, kapatid, ang salita at pangako ng Panginoong Diyos. Dapat na magtiwala lamang sa Kanya. This morning, can you raise your hand? Pastor, please pray for me. Na ang prinsipyo, like sa kiyos, unahin ko lang Panginoon Diyos. Huwag mo siyang ipahuli. Amen. 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 Praise the Lord. I see that hand. I see that hand. Amen. Lord, maraming salamat. Salamat sa maiksing mensahe patungkol kay Zacchaeus. Salamat, may natutunan kami. And Lord, kapag inuuna pa lang namin sa aming buhay ang Diyos, meron kaming merit. May reward kaming matatanggap katulad kay Zacchaeus. Sa lahat ng tao, sa dinami-dami ng tao, pinili ni Kristo na pumunta sa kanyang bahay. Hindi dahil siya po ay mayaman, hindi dahil siya ay Panginoong Diyos, hindi dahil siya po ay kilalang tao, but dahil Panginoong Diyos, meron po siyang pure motive, pure heart. And like us, Lord, please help us, like Zacchaeus, magkaroon kami ng pure heart. Salamat sa mga blessing niyo po sa amin araw-araw. Salamat po sa buong linggo. Pinatnubayan niyo po kami. Salamat na ang aming mga needs, sinuplayan niyo, Panginoon. Salamat po sa lahat. At nararapat lang, Panginoon, dakilain ka namin ngayong umaga. Nararapat lang namin kang luwalhati at pasalamatan. Maraming salamat muli po. Ibalik niyo po kami ngayong hapon. Panginoon, alas 5, para tapusin namin, kumplituhin namin ang araw ng pananambahan. Especially, meron kaming guest speaker, Panginoon. Marami pong salamat. Ibalik niyo ang mga members. Maging mga bisita namin, ibalik niyo. What a blessing, maka-fellowship kami. Kompleto po ngayong araw, Panginoon. Salamat. Hindi naging hadlang ang brownout, hindi kami makasimba ngayong araw. Maraming salamat. Binabalik namin, pasasalamat. At Lord, ang lahat na kapurihan sa inyo. In Jesus' name. Amen. At Amen. Amen. Brother Freddy, please come for our final singing. Kaya pa, Amen?